Hello po, mga katambay. Muli po si Kamanong po sa Tambayang Makabayan. Ito po, pag-usapan natin, komentuhan po natin ang pinasabog na naman ni Madam Maharlika, ang audio o pakipag-usap po na ni First Lady kay Anthony Taberna, mga katambay. Ito po sikat na ring vlogger at isa rin pong media sa mga lalaking istasyon po natin sa ating bansa. Ito po talagang pinag-uusapan po, mga katambay, at pakinggan po rin natin at komentuhan po natin, mga katambay, ang pinaputok at pinasabog ni Maharlika. Ito na po, pakinggan po natin ang audio. Hi, Kathleen. How are you? Okay, so this is my latest Marie test. Speak is out. No more chief of staff. No more nothing. Umalis na siya i-practice stuff. Between you and I, he even tried to sweet talk Bong. Ako ikwento dito, na parang kawawa naman siya, ganyan-ganyan yung pag-meet niya. And Bong just stood firm and said, it's untenable. I think you have to go. Mag-break ka muna to and then bahala na ako. But yung guy was out na siya. So that's the end of that. Another thing that's been brewing is Trixie naman, nagwawala. Paying, Trust, I'll send it to you, but don't say it from me. I'll kill you if you say patay ako. Okay, bye-bye, love ya. I love you. Nag-I love you kay Tony. Ulitin natin. Para, actually, transcribe ko na yan. Ulit. One more time, saka papasok lang. Hi, Katanine. How are you? Okay, so this is my latest Marie test. Speak is out. No more chief of staff. No more nothing. Umalis na siya i-practice stuff. Between you and I, he even tried to sweet talk Bong. Ako ikwento dito, na parang kawawa naman siya, ganyan-ganyan yung pag-meet niya. And Bong just stood firm and said, it's untenable. I think you have to go. Mag-break ka muna to and then bahala na ako. But I was out na siya. So that's the end of that. Another thing that's been brewing is Trixie naman, nagwawala. Paying, Trust, I'll send it to you, but don't say it from me. I'll kill you if you say patay ako. Okay, bye-bye, love ya. I love you. So ano sa tingin nyo? Okay? Ngayon, mga kababayan, yung na yan, yung audio na yan, alright. Okay? Ang audio na yan po ay noong 2022. Okay, balikan natin. 'Di ba si Taberna, ang unang bidabidahan na nag-gate crash si Attorney Vic doon sa party. Tinanggal na si Attorney Vic. Ganito, ganyan. So ang drama ni Taberna, okay? Ang drama ng buwakan ng Genemes ay wala silang ganong connection. Okay? Wala silang ganong connection kay Lisa kasi dumadaan siya sa tamang proseso. Ayan po, mga katambay. Talagang bibilib ka rin kay Maharlika, mga katambay. Napakarami na pong hawak na ebidensya. Ngayon naman po, noong nakaraan, di ba ang hawak niya, papel, ng galing sa PIDEA na nasa drug list ang Pangulo, ang asawa ng First Lady. Di po ba, mga katambay? Ngayon naman po, audio naman ang hawak niya, ang pakikipag-usap po ng First Lady dito po sa isa na rin batikang journalist at vlogger na si Anthony Taberna, mga katambay. Talaga pong lumalabas po di umano ang mga sikreto na kahit itago mo, talagang napakahigpit na ng pagkakatago. Sabi nga, wala raw sumisingaw na baho. Wala itinatago na hindi sumisingaw. Di ba? Lalo kung maalingasaw, sabi nga po. Ito po, pwede po itong patunayan po ito, lalo kung gagamit po ang pamahala natin, kung yung magre-react po. At itatanggi po ni Madam First Lady at ni Anthony Taberna itong video na ito, itong kanilang pag-uusap, lalong dito sa napakinggan natin. Most of nag-talk po rito, nagsalita ang First Lady. Pwede po itong i-verify po sa NBI, mga katambay. Kung talagang ito po legit at totoo po yung nasa boses
na pinarinig sa atin ni Maharlika. Pero ibalik tanaw po natin mga katambay. Komentohan natin. Di po ba nagkagulo po ang administrasyon, lalo sinasabing unity team, nung magkawatak-watak na, lalo po yung mga sumuporta dahil sa unity team, nung kampanya, di po ba? Sila po talaga yung mga malaki na iambag, lalo si Attorney Vic na sinasabing kaibigan na napakatagal at abogado ring napakatagal ng Pangulong Marcos. Pero nung sa kabila ng nanalo na po, marami na pong nabago po nung maupo na po ang Pangulong Marcos. Lahat po ng mga nakatulong di umano sa kanya, lalo sa kanyang kampanya, maluklok sa Malacanang, halos lahat po nawala po sa pwesto na panandalian lamang ang nangyari po na panunungkulan sa ating bansa. Puro nag-resign po, di po ba? Napakarami pong issue. Katulad po na sinasabi ni Maharlika kay Attorney Vic. Si Attorney Vic po ay nilagay po ni Pangulong Marcos po sa kanyang gabinete na executive, secretary. Halos kanang kamay, mga katambay. Hindi po nagtagal sa pwesto ito eh. Di ba? Buwan lang ang inabot, mga katambay. Hindi na isang taon itong si Attorney Vic. At ito po, pumutok po ito. At kahit po ito, balik tanaw natin sa mga media, sa social media. Ang nagpaputok po ng mga issue po rito kay Attorney Vic, walang iba po. Dalawang isang sikat ding vlogger na ngayon po ay nananahimik. Hindi na natin naririnig. Si Thinking Pinoy, mga katambay. Di po ba? Binakbakan po nila ng binakbakan. May kasama ng mga aligasyon, di umano. Di ba? Si Thinking Pinoy, kasama po ito, yung sinasabi ni Maharlika. Si Anthony Taberna, mga katambay. Di po ba? Sila po yung talagang nagbigay ng issue ng hindi magaganda na wala namang napatunayan, mga katambay. Pagkatapos matanggal sa pwesto ni Attorney Vic, wala na po yung investigasyon. Nada na. Close book na. Talagang malaki po ang ugong-ugong na malaki ang kinalaman di umano ng First Lady lalo sa mga appointee ng pamahalaan. Yun po ang sinasabi, lalo po pag si Maharlika po ang nagpahayag at nagsabi sa ating lalo sa social media, talaga po ang naglalagay po ng mga gabinete, most karamihan daw, puro ang First Lady, di umano, mga katambay. Kaya napaka-powerful daw po ng First Lady ngayon sa panahon po ng administrasyon ng Pangulong Marcos, mga katambay. Hindi katulad nung panahon ni Pangulong Duterte, talagang hindi niya isinawsaw ang kanyang First Lady. Kung tutuusin, dalawa pa ang First Lady ni dating Pangulong Duterte. Ni isa, wala siyang itinangi. Hindi niya binigyan ng papel. Hindi niya binigyan. Ni isama sa Malacanang, mga katambay. Hindi ginawa ni dating Pangulong Duterte na magsama siya ng First Lady sa Malacanang, di ba? Parehas, halos nananatili yung asawa niya sa Mindanao, di ba? Sa Davao City. Yung nanay nila Sara at yung kanyang Commonwealth si Hanelit yata yun, something like that. Yung nanay nung yung bunso niyang babae, di ba? I-correct nyo na lang si Kamano kung tama yung pangalan, Hanelit, something like that. Pero po ngayon, sa panahon po ni Pangulong Marcos, lagi pong naka-expose ang First Lady. At sumasaw-saw na rin po sa mga usapin ng politika ang First Lady natin na ngayon lang din po nangyayari, mga katambay. Ngayon lang nangyayari sa panahon na ito na pati ang First Lady ay masyadong, sa politika, sinasabi nga ng mga expert na hindi mandato ng First Lady ang sumausaw sa usapin na politika dahil siya po ay bit-bit lang ng presidente ng Pilipinas at hindi siya binigyan ng mandato ng taong bayan para siya maging exposure sa politika, mga tambay. Ganun po talaga. Sila po nasa power, di ba? Wala pong magagawa ang taong bayan kahit tayo magdadaldal at pulaan natin at batikusin natin ang pamahalaan, ang masusunod pa rin yung binigyan natin ng mandato, di ba?
ang presidente ng Pilipinas, ang commander-in-chief. Siya po ang nakaupo ngayon. Kaya ang gagawin na lang po natin mga katambay, katulad ng ginagawa ni Kamanong, kukumentuhan na lang natin na katulad ng sinasabi ng mga expert, di ba? Na hindi siya halal ng bayan ang First Lady. Dahil may mga issue rin po siya na sa Vice President. Idagdag lang natin na nagsalita siya sa isang halal ng bayan, di ba? Na, bad shot na sa kanya. Sinabihan niya ang isang halal ng bayan na binoto ng mahigit 32 million na mga Pilipino, samantalang siya, wala siyang nakuhang ni isang boto para pagsalitain niya rin ang isang halal ng bayan na isang vice president, di ba? It's amazing. Only in the Philippines. Kaya ito po, malaking ano po to usapin at talagang ang Pilipino katulad ni Manong ni Kamanong nakapag-isip po na talagang merong katotohanan di umano na ang mga media natin talagang bayad, nababayaran ng administrasyon po ngayon. Dahil napakalapit po at talagang direct kung tumawag po ang isang First Lady sa isang mamamahayag katulad po ni Anthony Taberna, mga katambay. Talagang media pala di umano ang sisira. Pag merong isang gustong sirain, lalo kung hindi maganda ang diskarte para sa kanya, katulad ng sinasabing First Lady, na siya mismo nagbibigay ng feedback o sasabihin natin na idea o sinasabing unang marites na mismo sa media kung paano gagawin. At nagsabi pa siya, mga katambay, na huwag siyang idamay doon sa gagawin issue, kung ano man yung ginawang issue ni Anthony Taberna noong panahon ni Vic Rodriguez saka ni Attorney Trixie Cruz Angeles, hindi po dinawit po ang First Lady. Dahil may usapan na po, di umano. Nag-usap na po sila na sa lahat ng gagawin po, di umano, ni Thinking Pinoy di umano, at ni Attorney Taberna di umano, ilalabas mo ang pangalang, Lisa di umano Marcos doon sa gagawin mong Oplan na, Oplan paninira di umano o Oplan sibakin sa pwesto para mapalitan ng gusto nila na mailagay. Di po ba mga katambay? Talagang planado, kumbaga sa scripted na may bayad ni producer, di umano, at may director at artista ang nangyari po sa ating pamahalaan ngayon. Meron pong producer at nagdidirect. At ang ating mga media ngayon, ang mga artista na bayad ng producer. Di ba mga tamay? Yan po ang nakikita ni Kamanong di umano sa ating bansa. Talagang gamit na gamit po ang pera ng taong bayan sa mga ganitong klase ng politika sa ating bansa, mga katambay. Pati mga media, di umano, naikinabang ng mga limpak-limpak na salapi sa taxpayer ng ating bansa. Talagang, politika, power, ang nakikita ni Kamanong dito na talagang lahat ng babangga, di umano, sa ganitong administrasyon natin, talagang madidisgrasya dahil may pondo at may baspas na di umano ng Malacanang. Lalo sinasabi ni Maharlika na mismong asawa ng presidente ang nasa likod ng lahat nangyayari. Dahil nagkawatak-watak na po ang unit team. Wala na pong unit team. Lalo rito sa pinahayag ng First Lady, matagal na po pala talagang pinagpaplanuhan na pabagsakin ang mga magiging balakid sa kanilang mga plano sa ating bansa. Lalo di umano sa kapangyarihan na kanilang ayaw ng bitawan di umano. Na talagang sila na ang magdidikta kung sino ang gusto nila at kung sino ang susunod na papalit doon sa nakaupo. Ganun po Ganun po ang talagang greedy, sinasabi nila, sakim, nung nabigyan mo ng kapangyarihan, halos ayaw ng umalis at bitawan at gagawa ng paraan para daw manatili na at hindi na mapalitan ng kanilang kamag-anak incorporation, kaibigan incorporation, ka-oligarch corporation, di man mga katambay. Nakakalungkot. Ito po,
Ano kaya ang magiging sagot po ng sinasabing batikang broadcaster at YouTuber, mga katambay, na si Attorney Taberna dito po sa pinarinig ni Maharlika? Ito po kalat na po. Putok na po ito sa social media. Kaya nga pati si Kamanong nakapagkomento na po dito po sa narinig na natin ngayon dito sa pahayag at pasabog ni Maharlika, mga katambay. Kaya dito po sa nangyayari sa ating bansa, halos wala ng pagtugon ang gobyerno natin sa napakalaking problema na ng ating bansa, mga tambay. Halos wala. Magdadalawang taon na o 2 taon na ang kahirapan natin lalo sa nagtataas ang bilihin. Wala pong tugon at sa kawalan po ng napakarami nating kababayan na hindi makahanap, hindi makakita ng trabaho, mga tambay. Wala rin tugon ang ating pamahalaan. Lagi po priority po ng pamahalaan natin ngayon West Philippine Sea at ang mga Duterte. Sinama na natin si Kibuloy. Diyan lang po. At talagang pinaghahandaan nila ang West Philippine Sea, ang China, dahil kung ano-ano na po ang nangyayari sa ating bansa ngayon. Meron na po tayong hinahanda na pandepensa. At meron na rin parating na mga missile, di umano. At meron na rin missile na galing sa Amerika sa ating bansa. Talagang napakalungkot. Huwag naman sana mangyari, mga tambay. Dinagdag lang ni Kamano. Yan lang po, mga kabayan, mga katambay. Kayo po, ano po ang komento nyo po? Pwede po tayo magkomento sa message section natin kung ano po ang sa tingin nyo ang pasabog ni Madam Maharlika dito sa First Lady at kay Anthony Taberna, mga tambay. Ito po yung malaking issue sa social media. Muli po, si Kamanong po, nag-iiwan po na mahalin natin ating bansa, hindi natin kaya sa giyera. Kung sasabihin doon, yung pagmamahal natin, hanggang giyera. Pag-usap muna, mga tambay. At umaasa po si Kamanong at nagtitiis pa na sana dumating ang panahon makabangon at mabigyan tayo ng tamang manunungkulan sa ating bansa. Tiis-tiis lang, mga katambay. Makabangon muli ang ating bayan. Paalam. Bye-bye.